Sumama na naman nga sa amin si Oranggi at si Blackie sa pangingisda namin ni Buyok doon sa Pulong Malaki kaninang umaga at nakahuli na naman nga kami ng mga isda na pangprito nga ngayong umagahan. Kumuha nga rin si Buyok ng malalaking tulya doon sa Pulong Malaki dahil marami nga daw siyang nakakapa sa ilalim ng tubig. Isang mapagpalang araw na naman nga mga mare at paret, ngayong araw nga ay sinama na naman nga kami ni Buyok doon sa Pulong Malaki dahil magdadala nga siya. Hindi pa kasi siya ganon karunong magdala mga mare, kaya naman eto't magsasanay nga ulit siya kung paano nga maghagis. As usual, hindi na naman nga nagpaiwan itong si Oranggi at isinama pa nga niya ang kanyang anak na si Blackie. Magbubukang liwayway nga nung umalis kami ni Buyok sa bahay mga mare at nalagwan na nga lang si Buyok papunta doon sa Pulong Malaki. Alam niyo naman na napagkakamahal nga ng krudo ngayon, kaya naman hindi na nga namin ginamit yung aming bangkang Talim Islander at naglunday na nga lang kami ni Buyok papunta doon sa laot. Kung noon nga ay 60 pesos ang nagagastos namin ni Buyok nung hindi pa nga nagmamahal at siguro ngayon nga daw ay baka nasa 200 na ang aming gastos. Ay sayang din naman kasi mga mare at paret, kayang-kaya naman sagbanin ni Buyok hanggang doon sa pulo, kaso nga lang ay medyo malayo. Kaya bihira na nga rin ho yung pumapalaot at nangingisda ngayon mga mare dahil sa mahal nga ho ng crudo at gasolina, tapos ay walang mahuhuli. Ay nakakaawa talaga. Maya-maya pa'y nakarating na nga rin ho kami dito sa may harapan ng pulot. Dito na nga lang ho magdadala si Buyok dahil hindi ho maalon dito. Doon nga sana kami pupwesto sa may Birheng Bato mga mare, kaso nga lang ay medyo malakas ang hangin, kaya naman dito na nga lang naisipan ni Buyok na magdala sa may harapan nga ng Pulong Malaki. Hindi pa nga ho ganoon kasanay si Buyok sa pagdadala mga mare at pare, kaya naman eto't palagi nga ho siyang nagpa-practice. Kaso nga lang mga mare, hanggang ngayon nga hindi pa rin siya natututot. Hirap na hirap po talaga siyang pabilugin yung lambat niyo. Skuday. Akala nga daw po niya ay ganun lang kadali ang pagdadala mga mare, pero nung siya na nga po yung naghahagis ng lambat ay bang hirap daw po pala. Habang nagdadala nga ho si Buyok mga mare, ako naman ay tagapanood lamang, tapos sina Oranggi naman mga mare masayang naglalaro dito sa may tabing baybay. Isa, dalawa. Sablay. Nyos ko! Ulit. Nakakailang hagis ka na? 5. Naku, 5 daw. Uy. Ay, may huli! May huli! Maraming isda rito. Magaling, may huli! Guys, huwag niyo pabibilugin para may huli. Sabi ko nga sa aking Buyok mga mare, mag-practice nga muna siyang maghagis bago nga siya magpa-video sa akin dahil kada angat nga niya ng lambat mga mare walang huli, o di kaya naman ay isang piraso lamang niya. Kada lilipat nga kami ng pwesto ay susunod-sunod nga itong si Oranggi at takot na takot nga siyang maiwan mga mare. Maya-maya pa'y sumikat na nga ho si Haring Araw at napagkakaganda nga ho ng bilog mga mare at parang napagkakainit nga ho mamayang tanghali. Si Buyok naman ay walang katitigil sa paghagis ng dala mga mare at gustong-gusto po daw niya talagang matuto. Nagyayaya na nga ho ako sa aking Buyok sa pag-uwi dyan mga mare dahil nakakaramdam na nga ho ako ng gutom dahil hindi pala kami nakapagbaon ng pagkain. Pero si Buyok nga'y patuloy pa rin sa paghahagis ng lambat mga mare at parang ayaw nga akong pansinin. Sabi ko nga kay Buyok mga mare, subok lang ng subok at pasasaan ba't matututo nga rin siya. Eto nga mga mare, nakakaipon na nga ho siya ng isda at kahit papaano ay may pang-ulam na nga ho kami ngayong umagahan. Kahit maliliit nga yung huli niya mga mare, masarap na nga rin yung pamprito basta toasted at kahit tinik nga ay pwedeng kainin. Nakakita naman ako ng laruan dito sa may tabing baybay at ibinigay ko nga ito kay Oranggi at kay Blackie mga mare, pero parang hindi nga ito nagustuhan ni Oranggi. Ayaw nga nila ng laruan na ibinigay ko at mas gusto pa nga nila na magtakbuhan nga dito sa may tabing baybay. Mahirap po kasi ang panguhuli ngayon sa aming Skylab, kaya naman ito na nga po yung pinapractice ni Buyok para kahit papaano ay may pang-ulam-ulam nga ho kami sa pang-araw-araw. Basta nga hindi ka maarte at hindi ka nga mananawa sa tilapia ay makakamenos ka nga sa gastos. Aba mga mare at pare, sa hirap nga ng buhay ngayon ay kailangan nating mag-isip ng paraan kung paano makakasurvive ni. Nakakuha nga rin si Buyok ng malalaking tulya sa ilalim ng tubig dahil marami nga daw ho siyang nakakapa. Hindi pa nga ho kami nakakakain ito mga mare dahil hindi naman ho ito sanay kainin dito sa aming nayon. Ang kinakain po kasi namin dito mga mare yung maliliit lamang na tulya at hindi nga ho itong malalaki. Kayo mga mare at pare, nakakain na po ba kayo nito? At ano nga bang masarap na luto dito? Nung pauwi na nga kami mga mare, pinorbasan
Inatasan nga ho naming iwanan si Orangge at si Blacky at talaga naman itong si Orangge ay susunod-sunod nga ho sa amin. Takot na takot po talaga siyang maiwan kagaya nga ho nung nangyari sa kanya nung nakaraan at dito nga ho siya natulog sa pulong malaki. Medyo mainit na nga ho sa balatang sikat ng araw kaya naman nagdesisyon na nga rin kami ni Buyok na umuwi. Tinuturuan nga ho ni Buyok si Orangge at si Blacky na tumalon kapag malapit na nga ho kaming dumuong sa aming nayon. Para in case nga daw ho na mahulog sila sa bangka ay kaya na nga daw ho nilang bumalik. Yun lang naman mga mare for today's video. See you on my next vlog. But don't forget to like and share this video. Bye!